Sa mga TV na sira, hindi ko na problema. Kay Joey Tech dalhin mo na. Welcome back sa ating channel. Sa mga gustong magpagawa ng kahit anong electronics appliances, PM lang po. So ito yung gagawin natin ngayon, isang Huawei 55 inches Smart TV. So ano to, yung frameless. So ito yung problema niya, may power, may backlight, pero wala siyang display. Yan. So pag tinatapik natin yung screen, kumikislap yung kanyang backlight. So yan yung kanyang mainboard, power supply, sa kanyang Tiken board natatakpan ng metal shield na aluminum. So nung natanggal natin yung shield, ayan, nalobat na ng ating microscope. So pag ganito, ang problema madalas yan is sa kanyang LCD panel. So ito yung mga label ng kanyang clock. Yung kanyang clock ay from clock 1 to 8, at saka doon naman na yung kanyang ST or STBP, LC1, LC2. So dyan lang tayo magpo-focus. So madalas yan ay may leak sa kanyang clock or sa kanyang mga supply. So check muna natin yung supply ng ating Tikon. So meron naman siyang 12 volts. Yan, check natin yung ibang supply. Kaya ng ABDD. So yung nakalagay naman dito ay ayun. So wala. 0 volts yung nasusukat natin. So check naman natin yung LC1, LC2. So bali yan sa unang test point, LC1. So automatic yan, wala rin. So pag ganyan ay ano na, disable na tayo ng FFC. Tapos check natin yung supply, kung ano yung lalabas dyan na supply. Kasi itong panel na to, pag naghang ka ng isang FFC, wala ka namang makikitang walang lalabas na display yung kalahati. So magbabase na lang tayo sa lalabas na supply kung ano yung may hang natin na FFC. So pagka disconnect natin, pagka-hang natin yung ating left na FFC, check natin yung kanyang LC1, LC2, ayun, lumabas. So nakakabit yung kanyang right na FFC, yung kanyang ABDD 16.8, so okay. So pag ganito, alam na natin kung may problema na side ng panel. So pag-hang natin ng ating left side, ayun, lumabas. Pero ibabalik pa rin natin at check natin yung right side natin para mapakita natin kung anong epekto. So binalik natin yung ating left FFC, hinang naman natin yung right, then i-power on natin yung TV kung lalabas yung kanyang mga supply. So ayun, bali hintayin natin lumabas yung kanyang backlight. Ayun, lumabas na. Check natin yung LC1, LC2. So ayun, so wala siyang LC1, LC2, ABDD, wala din. So pag inabang natin yung tester natin dyan, kikita mo naman dyan na lalabas, tapos magpro-protect. So yung kanyang 12 volts ay meron pa rin, naka-on yung backlight. So confirm na nasa left side ng panel yung may problema. So dito na tayo ngayon mag-focus sa kanyang left side. So check natin yung mga test point.
So, ayan yung kanyang mga clock from clock 1 to 8, and then ST, LC1, LC2. Tapos pag chinek natin yung kanyang mga pin, yung unang pin ground, and then yung pin number 3 niya ay LC1, LC2, ST. Pin number 6, yan na yung kanyang clock 8 to pin 13, yun na yung kanyang clock 1. Pin number 14, 15, ground na yon. So, napakadaling i-disable yung ganito. So, bali, wala ka nang iiwasang pin dito. So, yung pin number 1, ground. Tapos, pin number 14, 15, ground. So, bali, ginawa ko dito, nag-umpisa ako sa pin number 2 at saka pin number 13. So, yung na-blocking ko dito ay sakto na LC1, LC2, ST or STBP at saka yung from clock 1 to 8. Pero kapag lumagpas kayo, limbawa lumagpas kayo ng pin number 14, okay lang kasi may isang ground pa naman. Or kahit na pin number 15 na sali nyo, okay lang din kasi may ibang ground pa naman eh. Pero kung kaya nyo na i-blocking, sakto lang. Kasi may purpose naman yung ground, kaya nilagay yan. So, ito, bali napakadali lang natin itong na-disable. So, after natin ma-disable, so ayan na. Naglalaro na yung voltage ni LC1, LC2. Stable na din yung mga ibang supply, like ABDD. So, check natin yung display. So, pagkatapos natin itong ma-disable, ay i-modify na din natin yung kanyang LC1, LC2. So, ayan, pansin nyo yung kanyang display, pinong-pino. Wala siyang fine lines, walang bar lines. Parang walang nangyari doon sa kanyang screen. So, dito tayo ngayon. Lipat sa right side ng T-con at check natin yung kanyang level shifter dahil nandito yung kanyang mga resistor na nakaseries sa LC1, LC2. Makikita nyo yung mga 0 ohms na resistor dito. Check natin yan and then tatanggalin natin. Saka tayo mag-modify. So, ayan. LC1. LC2. Yan. Madali lang. Ay magkatabi yung mga resistor dito. Sa bandang gilid naman. So yung gagawin natin ay tulad ng dati, gagawin natin fixed voltage yung kanyang LC1, LC2. LC1, BGL, LC2, BGH. Yan yung kanyang BGH. So yan, after na nating matanggal yung mga resistor. So, di ko na pinakita yon. Nagkabit tayo dyan ng resistor na 560 ohms yung nilagay ko dyan. So, kahit anong resistor naman yan, kahit 1K pa nga yan, okay yan eh. So, okay, check ulit natin yung kanyang display. So, ayun. Wala pa rin nagbago sa kanyang display. Pinong-pino pa rin. Walang bar lines, fine lines. So, okay na. So, yan. After nating i-testing, yan na si Huawei. Okay, dun sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe sa ating YouTube channel. Pa-like na din ang ating video. Ayan na.
okay na siya. Tapos ito naman yung sinervisan ko sa kabilang bayan. Isang divan na 65 inches. Smart TV din. So yan yung kanyang problema. Yan yung kanyang model number. So bali first time pa lang to na masira. Tayo yung unang gagawa. So yan yung kanyang T-Con. Diyan ulit tayo focus sa kanyang LCD panel. So ang kagandahan ng ganitong panel, nahati yung kanyang LCD source board ng 4. So pag ganyan, mas madali tayong ma-isolate kung saan dito yung problema. So dito na tayo sa kanyang mga LCD source board gagalaw. So hindi na tayo dun sa T-Con board gagalaw. So ayun, bali since malaki to na 65, so may hirapan tayo dito na mag video dahil mabigat. So na disable ko yung left FFC, and then nung pagka sukat ko yung kanyang mga supply, okay na. At saka yung ganitong panel, pag nag-disable ka ng left or right FFC, magkakaroon to ng display. Magkakaroon yung side na buo. So ito naman yung sa mismong mga pin. So napakadali ulit itong i-disable. So check natin yung kanyang mga pin. Yung pin number 1 nito ay ground. And then yung mga sumunod ay supply, LC1, LC2. And then yung pin number 8, yun na yung kanyang clock hanggang pin number 15. Yung pin number 16, 17, 18 ay ground. So pag nag-blocking ka dito, kahit na lumagpas ka, okay lang kasi grounding naman yung sa dulo. At saka yung number 16, 17, 18 ground din. So yung ginawa ko dito ay nag-umpisa na ako sa pin number 2. Hindi ko na blinak yung unang ground, and then sakto na siya sa pin number 15. So ayan yung actual blocking natin. So ayan, meron na siyang display, walang fine lines, walang bar lines, okay na. Sa mga TV na sira, hindi ko na problema. Kay Joey Tech dalhin mo na. Expert sa paggawa, LCD, LED, amplifier kahit ano pa. Mobile number ay save mo na para sa emergencies. 0945-1240 739, tawagan na agad. Oh, pag may sira kay Joey Tech na.